Ay, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking channel. And siyempre, magandang araw dun sa ating mga subscribers and followers, sa mga masugid na nating taga-subaybay. And magandang araw din sa mga bago dito sa aking channel or yung mga first time ako mapanood. Naligaw lang tong video na to sa feed niyo, no? So, good morning. Umaga ngayon nung sinushoot ko tong video. Well, pag-usapan natin yung tungkol sa Certificate of Employment. Dahil galing ito sa question ng isang follower natin, sa subscriber natin, na kung saan may problema sa pag-issue ng kanyang Certificate of Employment. So sabi ng ating subscriber, sa COE niya or Certificate of Employment, may nakalagay na from July 2014 to 2024, may nakalagay na late absence or tardiness. Yung mga ganon, no? Yun ba ay dapat na ilagay sa Certificate of Employment? Ano ba ang rules na nag-a-apply tungkol dyan? At ano ang pwedeng gawin ng empleyado na may problema sa mga ganyang issue? Well, bago natin sagutin, shout out muna natin ang ating mga subscribers na masugid na sumusubaybay sa atin, ating mga followers. Ayan. Ngayon, ang Certificate of Employment natin, ang rule niya nasa ilalim ng Rule 14, Section 10, Book 5. Nakalagay dyan, sabi niya, the Certificate of Employment daw, dapat nag-specify lang ng date. So date kung kailan siya na-engage and date ng termination ng kanyang employment at saka yung klase ng trabaho. So date at saka type ng trabaho. Okay? Dalawa lang. Date at saka type ng trabaho. O yun ang nakalagay sa ating labor code. Implementing rules and regulations. And then sometime in 2020, si Department of Labor nag-issue yan ng Labor Advisory 6, no, series of 2020. Dito, dinefine din ni Department of Labor kung ano ang ibig sabihin ng Certificate of Employment. Sabi ng Department of Labor, ang Certificate of Employment should specify, or it is a certificate from the employer certifying the dates of an employee's engagement, no? Date and the termination of his or her employment and the type of work of which he is employed. So dalawa lang din. So obviously sinundan lang din yung nakalagay sa implementing rules and regulations ng ating labor code sa Section 10, 14, Book 5, no? So sa definition ng Department of Labor ng Certificate of Employment, kapag may certificate na in-issue sa isang empleyado na hindi nagko-conform doon sa dalawang yon, hindi Certificate of Employment yon. Kasi ang definition ng Certificate of Employment, two types lang nakalagay dyan. Date of employment and the date of termination, and yung type of work na piniperform. Yun lang yun. Pag lumabas doon, hindi na siya mako-cover sa definition. Okay? So, siyempre, pinag-uusapan na rin natin yan. Puntahan na natin yung portion na kung kailan dapat ito binibigay. So, dapat ibigay ito ng employer sa loob ng 3 days from the time na na-request ito ng empleyado. Okay? Now, anong mangyayari kung hindi nagko-comply sa Certificate of Employment ang employer? Well, sabi ng ating labor advisory, ang reklamo tungkol sa Certificate of Employment ay idulog natin sa Department of Labor, yung regional office na nakakasakop dyan, ano, sa inyong lugar, no? So, yan ang enforcement mechanism ng labor code, ng Department of Labor. Okay? So, doon sa mga iba pa may clarification dito sa topic natin, drop me a comment, no? And of course, again, pasasalamat tayo doon sa mga
sumusuporta dito sa ating channel at saka sa mga nagpa-follow sa atin sa ating FB page. And of course, nakakatuwa yung success ng ating unang Zoom discussion, yung ating tungkol sa SENA. And guys, paalala lang, may parating tayong isang sponsored seminar on wage, no? Wage order, minimum wage, lahat ng issues about issuance ng minimum wage, especially sa NCR ngayon, naglabas ng minimum wage, no? Wage order number 25, increasing to 35 by 35 pesos yung minimum wage, naging 645 na, no? From 610. So maraming issues dyan, maraming dumikit ang sahod, wala yung kanilang diferensya, nag-below minimum naman yung iba, nagkaroon ng wage distortion, so dikit-dikit na, piso na lang ang diferensya, anong gagawin? Pag-uusapan natin yan sa August, no, 31st. Libreng seminar yan because may sponsor tayo, but limited slots. So, hindi lahat makaka-join. Sorry, kasi limited ang ating Zoom participation. So, priority dito yung mga uma-attend ng paid seminars natin or paid Zoom discussion natin gaya nung nangyari kahapon. And may isa pa tayong isang paid Zoom, no, sa mga hindi naka-join. Pag naka-join kayo, automatic, may slot kayo para sa ating discussion sa August 31st. And ang kagandahan sa ating mga discussion, Zoom, nagmumukhang free consultation ito kapag dumating tayo sa ating open forum because I can answer your questions even if they are off topic. Okay? And kagandahan sa Zoom, you can ask your questions na nagsasalita, hindi yung sa typewritten lang. So with that guys, thank you very much for watching. And again, I hope to see you in my next videos. God bless.